The Lord looks at the heart. Yan ang pamagat ng ating video ngayon, guys, no? Tatalakayin natin dito kung bakit nga pa si God ay sa puso siya tumitingin, no? Sa puso ng tao si God tumitingin, no? Kung tayo na mga tao, mas mahalaga sa atin yung outside appearance ng isang tao, no? Aminin man natin o hindi. Kapag tayo nakakakita ng magaganda at saka pogi, doon tayo na-attract, doon tayo nahuhumaling, no? Kaya kadalasan sa atin, sinasabi natin, idol natin or crush natin kapag may magandang itsura, lalo na kapag sexy, mga macho, kasi ganun talaga ang realidad ng buhay natin, no? Ganun ang reality ng buhay natin. Tayo talaga ay na-attract sa mga tao na may magandang itsura, sa mga tao na maayos magdamit, sa mga tao na magaganda ang katawan, di ba? Pero si God, hindi siya sa ganun tumitingin sa tao, no? Ang tinitingnan ni God, yung puso natin. Kaya kahit gaano pa man tayo magpanggap, gaano pa man natin ipeke yung pag-ugali natin, halimbawa, nagpakitang tao tayo na mabait tayo, or mapagbigay tayo, or mapagmahal tayo, or magaling tayong makitungo sa kapwa natin, or maawain tayo, or marunong tayong magmalasakit sa kapwa natin, kung yan ay piniki lang natin, kung yan ay pakitang tao lang, pero sa loob natin ay iba ang lalaman ng loob natin, no? Hindi natin maluluko si God kasi nakikita ni God yan, kahit gaano ka pa magpanggap sa kapwa mo, kahit gaano ka pa magpakitang tao, magbait-baitan ka dyan, hindi yan nakakalusot sa paningin ng Diyos. Nakikita ng Diyos kung anong nilalaman ng puso natin, no? Kaya, nararapat lamang, guys, na ang puso natin ang unahin natin na pagandahin at unahin natin na linisin, no? Kasi yan ang mahalaga sa Diyos, no? Kung gusto natin na makuha natin ang loob ni God, kung gusto natin na makuha natin ang atensyon ni God at magiging apple of the eye tayo ni God, unahin nating pagandahin yung puso natin, unahin nating linisin yung puso natin para magkaroon tayo ng pure heart, para magiging blessed tayo balang araw. Bakit nga ba blessed ang mga tao na may pure heart, no? Kasi nakasaad dito sa Matthew chapter 5 verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." O yan nga ang nakalagay dito. Pinagpala ang mga tao na may dalisay na puso kasi sila yung makakakita sa mukha ng Diyos, no? Kasi alam naman natin, guys, na ang mga tao na may malinis ang puso, sila yung nagkakaroon ng inheritance doon sa heaven, no? Sila yung pinagpala na mapagkalooban ng kaligtasan, no? Sila ang mabibigyan ng chance para makita nila ang mukha ng Diyos. Gaano ba tayo ka-bless nun na makita natin ang mukha mismo ng Diyos, no? Kaya nararapat lamang na yung puso natin ang bigyan natin ng importansya, no? Kahit gaano pa man tayo kaganda, kahit gaano pa man tayo kalinis, kahit gaano pa man tayo ganda magdala ng damit, gaano pa man tayo kaayos sa sarili natin, baliwala kay God lahat yan. Kasi nga tulad ng sinabi ko, ang tinitingnan sa atin ni God bilang mga tao ay yung puso natin. Kaya nga si God, kapag pumili siya ng mga tao na choosing niya, ang pinipili niya ay yung mga tao na may malinis na puso, no? Kasi guys, kapag malinis ang puso mo, ibig sabihin lamang nun, mapagmahal ka sa Diyos, mapagmahal ka sa kapwa mo, at saka ibig sabihin lamang kapag malinis ang puso mo, humble ka, di ba? Kahit anong ipagawa ni God sa iyo ay masunurin ka kasi may malinis ang puso mo. Ibig sabihin, malinis ang hangarin mo, malinis ang intensyon mo sa lahat ng bagay, sa lahat kung ano man yung gagawin mo, kung ano man yung ginagawa mo sa mundong ito. Malinis ang hangarin mo, malinis ang intensyon mo, hindi pakitang tao lang, di ba? Halimbawa, generous ka, ayan ay bukal sa loob mo talaga yung pagiging generous mo, no? Talagang mapagbigay ka. Isang loob mo yon na magbigay, no? Hindi yung pakitang tao lang. At saka, kapag kasi malinis ang puso mo, guys, no? Wala kang tinataglay na masamang ugali. Ibig sabihin, wala kang inggit, wala kang selos dyan sa puso mo, wala kang kinikimkim na galit dyan sa puso mo, hindi ka bitter kahit ano pa yung mga nangyari sa buhay mo, no? At saka higit sa lahat, kapag malinis kasi ang puso mo, madali ka lang magpatawad. Kapag may mga tao man na nakagawa ng kasalanan sa'yo, mapatawad mo sila kaagad kapag malinis ang puso mo. At saka kapag malinis ang puso mo, maawain ka sa kapwa mo, di ba? Marunong kang makiramay, marunong kang umintindi sa naramdaman ng kapwa mo kapag malinis ang puso mo, no? Kaya talagang ang mga tao na may malinis ang puso, sila ang apple of the eye ni God, no? Malapit si God sa mga tao na may malinis ang puso, di ba? Yaan ang binibigyan ng importansya ni God, yung mga tao na nagtataglay ng malinis na puso. Kaya kung tayo, guys, no? Kung sa kasalukuyang buhay natin, hindi man tayo nagtataglay ng malinis na puso, marami man tayong hinanakit dyan sa loob, marami man tayong mga
kinikimkim na negativity dyan sa puso natin. Hindi pa naman huli ang lahat para linisin natin yung puso natin. Umpisahan na nating linisin yung puso natin. Umpisahan na nating pagandahin ngayon, no? Kasi kahit nga si Prophet Samuel, no? Katulad din siya sa atin na tumitingin din siya sa panlabas na anyo, no? Basahin natin dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees, for man looks at the outside appearance, but the Lord looks at the heart. Diba? Ito yung time na si Prophet Samuel ay inutusan siya ni God na pumunta sa bahay ni Jesse. Si Jesse ay tatay ni King David, no? Inutusan siya ni God para i-anoint si David, no? Pero nung time kasi na yon na pagdating ni Prophet Samuel sa bahay ni Jesse, noong ipinresenta na ni Jesse yung mga anak niya, maliban kay King David, yung mga anak niya, no? Pinresenta niya, parang 6 na anak na lalaki, no? Pinresenta niya. Tapos si Prophet Samuel ay nakatingin siya doon sa anak ni Jesse na si Eliab, kasi si Eliab ay maganda ang itsura, maganda ang height. Iniisip niya na baka si Eliab yung pinapaanoint ni God, no? Pero hindi, no? Wala doon sa ipinresenta ni Jesse ang pinapaanoint ni God, no? Kasi nung time na yon si King David ay nasa field siya, nag-alaga siya, no? Kasi siya ay shepherd, di ba? Tapos, nung tinanong ni Prophet Samuel kung wala na ba siyang ibang anak, no? Sinabi niya na mayroon pa yung bunso, si David nga, no? So, wala doon sa ipinresenta niya, kahit gaano pa man kagaganda yung itsura noong pinresenta niya ng mga anak niya, pero nga, hindi nga tumitingin si God sa panlabas na anyo, no? Sa puso siya tumitingin. Ay si David kasi mabait, no? Mapagkumbaba, napaka-humble niya, no? Kaya siya ang napili ni God na i-anoint. Patunay talaga na si God kapag pumili ng mga tao niya, mga chosen people niya, tumitingin siya sa puso, katulad na lang ni King David, kasi si King David ay napaka-humble, no? Kaya siya ang napili ni God bilang magiging pangalawang king ng Israel, no? Dapat guys, no, ganun tayo guys, no? Dapat ay bigyan natin ng importansya kung paano natin pagandahin ang puso natin, kasi tulad ng sinabi ko, yan ang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, yan ang kaaya-aya sa paningin ng Diyos, na matayo ng mga tao ay may malinis tayo na puso, may dalisay tayo na puso para makuha nating mahalin si God, makuha nating mahalin ang kapwa natin, no? At saka kung mayroon mga tao na nakagawa ng masama sa atin, madali lang sa atin na patawarin sila, no? Kasi kapag wala tayong malinis na puso, kapag evil desires ang laman ng puso natin, no? Isa lang ang ibig sabihin niyan, no? Hindi tayo makapagkalooban ng eternal life niyan, kasi nga si God, ang gusto nga niya ay linisin natin yung puso natin para makaakyat tayo sa kaharian ng Diyos. Kasi kapag hindi malinis ang puso natin, hindi tayo makapagpatawad sa kapwa natin, tapos lahat na lang ng ginagawa natin ay puro mga evil na gawain, no? At saka ang desires ng puso natin ay evil kapag hindi malinis ang puso natin, no? Kaya nararapat lamang talaga guys, no, para sa kaligtasan natin, para magkaroon tayo ng inheritance, magkaroon tayo ng treasure doon sa heaven, ay unahin muna nating pagandahin yung puso natin, unahin muna nating linisin yung puso natin, tsaka na yung panlabas na anyo natin, no? Kasi naman guys, no, kapag may malinis naman tayo na puso guys, no, parang yung kalinisan ng puso natin, yung kagandahan ng puso natin, magre-reflect siya sa outside appearance natin, magmumukha na rin tayong maganda, di ba? Magmumukha na rin malinis yung outside appearance natin kapag yung puso natin ay maganda, kapag yung puso natin ay malinis, no? Kaya yan muna ang unahin nating linisin, no? Hindi man agad-agad, halimbawa sa kasalukuyang buhay natin ngayon, ay hindi tayo nagtataglay ng malinis na puso, no? Pwede naman nating umpisahan paunti-unti guys, no, nalinisin yung puso natin, napagandahin yung puso natin, no. Tanggalin natin lahat ng hinanakit niyan. Di halimbawa man may nakagawa ng kasalanan sa atin, no, umpisahan na natin silang patawarin guys, no, para kapag napatawad na natin sila, ibig sabihin mawala na rin yung kinikimkim natin na galit, mawala na rin yung kinikimkim natin na sama ng loob, mawawala na rin yung bitterness sa puso natin. Ibig sabihin kasi kapag nakapagpatawad na tayo, no, marunong na tayong magmahal, may taglay na tayong love dyan sa puso natin, may taglay na tayong pure heart kapag tayo ay nakapagpatawad na, di ba? Kung napatawad na natin yung mga tao na nagkasala sa atin, no, natutunan na natin kung paano ang magmahal, kung paano ang magkaroon ng malinis na puso guys, no. Kaya sana guys, no, hindi pa naman huli ang lahat, kung tayo ay
hindi nagtataglay ng malinis na puso, umpisahan na natin guys na pagandahin yung puso natin, linisin ang puso natin. Kung gusto natin na maging kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos, kung gusto natin na pagkalooban tayo ni God ng eternal life someday, at kung gusto natin na ma-inherit natin yung kingdom ni God, no, at makita natin ang mukha ni God, no. At saka nakasaan din dito sa 1 Peter chapter 3 verse 4, be beautiful in your heart by being gentle and quiet. This kind of beauty will last and God considers it very special, di ba? Gawin daw nating maganda yung puso natin sa pamamagitan ng pagiging mahinahon natin at pagiging tahimik natin, no. Ibig sabihin, kapag malinis kasi ang puso ng tao, no, ano siya, no, yung malumanay, mahinahon siya magsalita, no, hindi siya magagalitin. At saka kapag tahimik ka, kahit may mga tao man na nagpupurugok sa'yo, hindi mo pinapatulan, nananahimik ka lang, no. Yan ang mga tao na nagtataglay ng malinis na puso, no. Hindi mapagpatol sa kapwa niya na gumagawa ng kasamaan sa kanya. Kung hindi, wag nang patulan, kasi ang mga tao na may malinis na puso na naiintindihan nila yung saloobin ng iba, no, kaya hindi na dapat pinapatulan yung mga tao na nagpo-provoke sa atin, no, yung mga tao na gumagawa ng paraan para patulan sila or para may masabi tayo sa kanila, no. Dapat ay matutunan natin kung paano pagandahin ang puso natin, kasi ang nakasaad dito, ito daw ang kagandahan na ito ang nagtatagal, di ba? Ganitong klase ng kagandahan ang nagtatagal, at ito ang importante sa mga mata ng Diyos, na malinis ang puso natin, no? Malinis ang intensyon natin, malinis ang hangarin natin sa lahat ng ginagawa natin, guys, no? Kaya sana talaga, guys, no, magkaroon tayo ng awareness na ang gusto ni God ay linisin natin yung mga puso natin, pagandahin natin yung mga puso natin para sa kaligtasan natin balang araw, guys, no? So, yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone!